ginagawa ko mga kapatid ay hindi. Nagtatanong ako sa ating Panginoon, Lord, bakit ito? Dapat medyo masaya pagdating sa pahuli ng taon. Pero Lord, bakit ito? Then, kanina nung Sunday School mga kapatid, kinonfirm ng ating Panginoon, ito po talaga yung mensahe ng ating Diyos. So, pasensyahan na lang ha. Pasensyahan na lang mga kapatid. Pasensyahan na lang. At kahit ako mga kapatid, ay, Lord, bakit ito yung mensahe? Pero alam natin, kapag galing sa ating Panginoon, amen, ikabubuti ng bawat isa. Ito po yung ating title, Blind or Just Pretending? Bulag o nagbubulag-bulagan lang? Nagbili ako mga kapatid ng Bible. Ganda. 300 lang mga kapatid. 374 handy. Compact. Ito yung binabasa ko mga kapatid. Tapos nung pagbasa ko ng Bible, tumatak sa akin. Yung binabasa ko yung sa Romans mga kapatid. At meron yung pagbasa ko, meron ng mga sumunod na mga verses mga kapatid. Pero ito yung tumatak. Sabi po dito mga kapatid, pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. At sila'y sumamba at naglingkod sa mga bagay na nilalang sa halip na sa lumalang. At kapag inatras pa natin yan mga kapatid, inuna natin, sabi sa 21, sapagkat kahit na kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati o pinasalamatan man lang bilang Diyos. Sa halip naging walang kabuluhan ang kanilang mga pag-iisip at naging madilim ang hangal nilang mga puso. So alam po natin ito, no? Ito'y pinapatungkulan po nito ay ang mga Israelita. Yung piniling bayan ng ating Panginoon na ito po ay sinulat ni Pablo sa mga taga-Roma bilang pagpapakilala mga kapatid sa pag-neglect nila ng mga Hudyo sa ating Panginoon. Bagaman sila'y pinili, pero hindi po nila piniling sundin ang kalooban po ng ating Panginoon. Ang sabi ng 25, yung katotohanan pinalitan pa ng kasinungalingan. No? So ito po yung sulat ni Pablo sa mga taga-Roma at ito pong sulat na ito ay isang malaking katotohanan. Tama po ba? Ito po isang malaking katotohanan at hindi lang po mga Hudyo ang pwedeng patungkulan ito. Dahil kahit ngayon, sa panahon natin, mga kapatid, nangyayari po ito. Marami pong kumikilala sa ating Panginoon, ngunit hindi nila tunay na sinusunod, ina-acknowledge ang ating Panginoon. May sabi pa sa Biblia mga kapatid, yung kanilang yung Panginoon mga kapatid ay wala sa kanilang puso. Ito yung kukunin ko po dyan mga kapatid. Pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan. Ang title po talaga dapat nito ay Don't Change the Truth. Pero habang dumadating mga kapatid sa conclusion, nag-iiba rin yung title. Iba yung dinadirect ng ating Panginoon. Kaya ito mga kapatid yung pasimula, yung pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan. Kaya nabanggit mga kapatid kanina doon sa ating title, no? Blind to the truth and pretending to be blind. So ano ba mga kapatid? Magkaiba po ang bulag sa katotohanan at nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Tama po ba? Blind or just pretending? Sa pananampalataya po ba mga kapatid? Amen. Tayo ba ay nagbubulag-bulagan o talagang bulag tayo sa kalooban po ng ating Panginoon? Tanong niyo nga sa inyong katabi, are you blind or just pretending? Spiritual po ito ha, na pakikipag-usap. Si Nanay Luning, hindi na mo, may naaaninag pa si Nanay Luning. So hindi pa siya totally blind, ano po. Pero yung kay Nanay Luning naman ho ay
dahil po sa yung pag-anak po, no, sa panganganak. So, naging consequence po o naging cause ano po. Pero sa pananampalataya, mga kapatid, ito yung mensahe ng ating Panginoon na para sa lahat ng bulag sa katotohanan at mga nagbubulag-bulagan. Amen. Mahirap po yung nagbubulag-bulagan. Diba yung sabi nga, pag yung mga magulang po natin, yung mga nanay po dito, di ba mahirap pong gisingin yung mga nagtutulog-tulugan? Tama po ba? Mahirap gisingin yung nagtutulog-tulugan kaysa doon sa tunay na tulog. Nakita niyo na yung video doon sa Facebook, yung tulog ito kung yung itinataas yung kamay ng bata. Tulog ito kung nakataas ang kamay. Tumaas nga yung kamay ng bata pero tulog daw yun. Ito, pag tinaas ko yung paa nito, tulog talaga ito. Tumaas yung paa. Reverse ko. Di ba? Alam ng magulang na pinaglululoko lang siya ng kanyang anak. Ano po? So, ganun din. Mahirap po talaga na makakita yung nagbubulag-bulagan. Nakita niyo na po yung word na ito? Fake it till you make it. Nakuha nyo na po, na-encounter nyo na po yung kasabihang yan, yung mga ginagamit mga kapatid. Fake it till you make it. Alam po ba natin kung anong ibig sabihin po nito? Artista. Oh. Ginagamit po nila, in good way, ginagamit po yan mga kapatid. Halimbawa sa trabaho, gampanan mo na, kunwari ikaw ay magaling na talaga dyan. Pero sa tunay na buhay, wala ka talagang alam doon sa trabaho mo. Ano po, in-apply kasi malaki ang sweldo, siya pasok. Marunong ka mag-welding, marunong po. Paghawak ng welding, paglagay doon sa tubular, butas-butas. Kasi hindi marunong. Boss Paul dyan, gano'n ng vulcanize, marunong ka mag-vulcanize, marunong. Puro nabukol yung puro nabukol yung gulong, puro nabukol yung kasi nga hindi nga marunong. Meron akong isang kakilala mga kapatid, mekaniko daw siya. Inayos yung motor mga kapatid, hindi. Sirani ko pala. Nung inayos yung motor, imbis na maayos, 3 araw na hindi umaandar. Iniwanan. Iniwanan yung motor kasi nga hindi. Pagkakalas, hindi na maibalik. Kasi nga hindi po siya bihasa sa ganung bagay. So ito yung may mga pagkakataon na pwede rin namang mangyari. Pwede rin naman natin gawin, mga kapatid, sa magandang pamamaraan. Pero kung ito'y lagi natin gagawin, medyo mataas po yung risk, no? Na tayo po ay mapapahamak po sa ganitong bagay. Tama po ba? Nakukuha niyo po yung sinasabi ko. Kapag sinabi pong piloto ka, yan, piloto ka ng mga kapatid ng anong piloto? Aeroplano. At hindi ka marunong, ano pong mangyayari? Mas maigi pa yung yung barko. Kasi kahit pa paano, malawak po yung karagatan, malutang-lutang ka doon. Pero yung eroplano, malawak ang kalangitan, pero diretso bagsak ka talaga doon. Amen? So yung fake it till you make it, sa ating mga Kristiyano, medyo hindi po applicable po sa atin po yan. So mataas po yung risk, mas lalo na pagdating sa ministry, pagdating po sa pananampalataya, pagdating po sa loob ng church, pagdating po sa kaharian po ng ating Panginoon, mahirap po yung nagkukunwari. Amen? Kunwaring malakas. Ito lang po yung mga kapatid, yung pinaunawa sa akin ng ating Panginoon. Mataas po talaga yung risk pagdating po nito sa pananampalataya. At isa pa, kapag na-master mo yung ganitong bagay, namamaster ito. Yung pagpipretend. Makakasanayan po natin hanggang sa yan na lang ang gagawin natin. At ito po yung magiging paraan natin para hindi tayo umusad sa pananampalataya. Spiritually speaking, mga kapatid, no, panigurado, marami
Maraming nagawa sa atin ito. Maging totoo lang po tayo. Amen. Marami pong gumagawa sa atin ito. Sa pananampalataya. Tama po ba? Amen. Maraming beses na tayong nagpanggap. Maraming beses, mga kapatid, na tayo ay nagpretend pagdating sa ating paglilingkod, pagdating po natin sa ating pananampalataya. At ang nakakatakot po dyan kung ito ay maging lagi na nating ginagawa. Naging kasanayan na po natin. Sino nang ganito? Amen. Na nagpapanggap po tayo na tayo ay ayos sa pananampalataya. Mahirap po yan. Sa tao, pwede natin silang madaya sa pagpapanggap natin. Pero pagdating sa Espiritu, mga kapatid, hindi natin madadaya ang ating Panginoon. Alam mo, mga kapatid, kaya tayo may banal na Espiritu. To discern. Amen. Kaya alam mo, mga kapatid, kung sino talaga yung sino. Amen. Sa pananampalataya, alam po natin kung sino yung totoo at sino yung hindi. Kung sino yung nagsasabi ng katotohanan at nagsasabi ng kasinungalingan. Kasi alam natin, yan po yung isang advantage na meron po tayong banal na espiritu, na tayo po ay napupuspos, na tayo po, mga kapatid, hallelujah, ay kumikilos ang Panginoon sa buhay natin kasi alam po natin kung sino at ano po, mga kapatid, yung pakay. Amen. Parang tahimik po kayo. Nakikiramdam po ba kayo? Pinapalakas nyo ba yung inyong ano? Ready na. Pinapalakas nyo ba yung inyong discerning spirit? Yung katabi ko ba? Baka hindi tutunay na tao, ah. Pakiramdaman. Pakiramdaman nyo kung ano yung iniisip ng inyong katabi. Fit ba ito o talagang tao? Baka ito ay baka ito impostor. Baka ito spy. Baka may gusto tong gawin sa loob ng church. Baka cloning lang ito katabi. Cloning. Oo, so na yun ngayon. Cloning, yung robot. Nagko-clone na sila, nag-AI na. Pero sa pananampalataya, hindi tayo madaya ng kaaway. Hindi tayo madadaya ng sanglibutan dahil iba po yung nasa atin. Amen. Sabi ng Bible, greater is He na nasa sa atin. Higit na dakila yung nasa sa atin kaysa sa mundong ito. Praise God. Balik tayo, mga kapatid. Panigurado, maraming gumawa na sa atin ito. Na nagpretend po tayo na tayo ay malakas, na nagpapanggap po tayo na ayos yung relasyon natin sa ating Panginoon kahit hindi. Nagpapanggap po tayo, mga kapatid, na tayo ay aktibo sa pananampalataya kahit hindi. Amen? Nakaka-relate po ba tayo, mga kapatid? Ako rin nakaka-relate eh. Kasi pare-pares man tayo mananampalataya. Amen. Dumadaan po tayo sa mga ganitong sitwasyon na tayo ay nagpapanggap. May dalawang side po kasi ito. Unang side, yung magandang pamamaraan. Yung motibo po natin. Di ba? Ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Corinto, to the weak became I as weak. Sa mga mahina, ako ay naging mahina. That I might gain the weak, I have made all things to all men, that I might by all means save some. So, may mga pagkakataon po, mga mananampalataya na gumagawa po ng ganitong pamamaraan kung tama po ang motibo. Yes. Kasi minsan, di ba, mas lalo na sa atin, sa mga elder, kalimitan, o kaya may kaibigan kayo na mananampalataya, may mga BFF, best friend, Mars, ano po ba yung tawagan natin, mga kapatid, na may mga pagkakataon na paglalapit sila sa inyo, hindi nila alam na mahina kayo. Pero dahil kailangan nila ng companion, kailangan nila ng masasabihan, naglalakas-lakasan ka. Kaya mo yan, sis. Di ba? Kaya mo yan, Brad. Dumaan din ako sa mga ganyang sitwasyon. Pero sa totoo lang, ikaw din ay hinang-hina. Yes, amen. Sa isip-isip mo, sabi mo, ako nga rin, kailangan ko ng kalakasan. Pero for the sake, mga kapatid, na kailangan ng kapatid mo yung kalakasan,
Naglakas-lakasan ka rin. Amen. May mga ganong pagkakataon, mga kapatid, na in turn, na dumadating sa pagkakataon na yung kanyang pag-consult sa iyo ay nagiging kalakasan mo rin. Amen. Yung pag-open niya po sa inyo, mga kapatid, ay nagiging kalakasan mo rin. Naisip mo yung minsan, mas matindi pala itong dadaanan nito. Amen. Pamaktol-maktol pa ako dito. Payak-iyak pa ako, mas matindi pala ito. Ano, mas matindi pala yung sitwasyon nito. May mga ganong mga pagkakataon na tayo po ay nagpapanggap tayong malakas para sa ikalalakas din ng ating kapatid sa pananampalataya. O dumadating po tayo sa pagkakataon na pag may ministry tayo sa loob ng church, bawal ka naman palamya-lamya eh. Amen. Once na tayo po ay humaharap sa mga tao, gumaganap mga kapatid sa ating mga tungkulin bilang mananampalataya, bawal kang lalamya-lamya. Kaya ang ginagawa po natin, no, ini-encourage natin yung sarili natin. Huwag kang magpapatay-patay dyan. No, huwag kang magpahina-hina kasi kapag nakitaan ka ng hina, yari ka. Baka ikaw yung maging butas. Ikaw yung maging dahilan para yung service ay naman niya. Amen. Nakaka-relate lang lahat, di ba? Amen. Amen, kasi ganyan po tayo. Napagdaanan po natin yan, mga kapatid. Pero salamat po talaga sa ating Panginoon. Sapagamat dumadaan po tayo sa mga ganyang sitwasyon, hallelujah, sa magandang pamamaraan, ginagamit po yan ng ating Panginoon para ikalakas ng bawat isa. Amen. Praise God. Amen, kasi may mga nagpapaalam sa akin. Noon pa man, nasa Lucena pa ako. Kasi naging leader din po tayo doon din, mga kapatid. Sa Bible School, naging leader din tayo. Amen, may mga nagpapaalam sa akin, huwag muna ako ngayon. Sino yung mahilig sa ganyan? Huwag muna akong ilagay dyan sa ganyan muna. Parang hindi ko pa kaya. Yung puntos, mga kapatid, na inilagay ka dun sa bagay na yun, yun yung pagkakataon, mga kapatid, na kailangan mong ayusin ang sarili mo. Di ba? Ay, Pastor, pwede po bang hindi muna ako mag-exhort? Pastor, pwede po bang hindi muna ako magtugtog? Pwede po bang hindi muna ako tumayo, mag-worship leader, o ano man mga gagampanin? Pastor, pwede po bang ganyan? Sa isip-isip ko, minsan inaayunan ko na lang. Pero sa isip-isip ko, kaya ka nga nilagay dyan. Para ayusin mo yung sarili mo, para maging karapat-dapat ka kapag tumatayo ka na. Yan yung way, mga kapatid, para gisingin mo yung sarili mo. Patay, meron akong gagamitin ako ng ating Panginoon, ayusin mo na. Amen. Yung sarili, mga kapatid, kasi kung ang isipan po natin ay negatibo, ay hindi ako magiging karapat-dapat sa ating Panginoon, hindi ka talaga magiging karapat-dapat. Amen. Amen. Hindi po talaga tayo magiging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Kasi una pa lang, yun na agad ang iniisip natin. Pero kung ang iniisip po natin, gagamitin ako ng ating Panginoon, kailangan ko magpakalakas, kailangan ko magpakatama, mga kapatid. Yun ang gawin po natin, ang isipin po natin, gagamitin ako ng ating Panginoon, kaya kailangan kong maging ayos. Amen. Tapos magpapatotoo. Salamat na lang na dahil ginamit ako ng ating Panginoon, na-restore yung kalakasan ko. Wala kang ganong testimony kung hindi ka nagpagamit sa ating Panginoon. Amen. Anong mangyayari, mga kapatid, kung hindi ka nagpagamit, kung pinaliban mo yung pagkakataong yun, nagmamaktul ka. Nasa isang tabi ka, mga kapatid. Amen. Iyak-iyak. Nagpapakaawa sa sarili. Kaya sa atin, mga mananampalataya, once na binigyan tayo ng task ng ating Panginoon, i-grab na po natin yan as a opportunity para ma-restore po yung ating pananampalataya. Amen. Kahit malakas ka, binigyan ka ng ganyang opportunity ng ating Panginoon, grab mo yan, mga kapatid, kasi ito po ay ikalalakas palalo, ika-aapoy palalo ng ating pananampalataya. Amen. Amen. May huwag tayong magpakalugmok Yes. Yes. sa mga bagay kasi gawa po yan ng kaaway. Mga tama, mga kapatid, sabi ni Starina, yung mga negatibong bagay, galing po yan sa kaaway.
Kung papakinggan at papakinggan po natin yung mga negatibong bagay na yan, ano po ang pwedeng maging resulta po sa atin? Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, kung tayo ay merong namumroblema, mababawasan yung buhay natin. Biblical yan, mga kapatid. No? Sino makakapagdagdag ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-aalala? Hindi na madagdagan, nabawasan pa. Amen. Sa pananampalataya, ganun din tayo. Buhay na tayo sa pananampalataya. Ina-acknowledge, kinikilala na tayo ng ating Panginoon. Pero kung i-withdraw natin yung ating sarili sa harapan po ng ating Panginoon, may makukuha po kaya tayong kalakasan? Ang sabi ni Santiago, mga kapatid, para tayong magiging isang bagay na nasa hangin lang. Ganun din sa alon, mga kapatid, sabi ni Santiago, kung sandalhin ng hangin yung alon, dun ang punta. Yun ang magiging tayo. Kung pag wala po tayong magandang relasyon po sa ating Panginoon, at tayo, mga kapatid, ay still pretending na tayo ay ayos lang kahit wala tayong ginagampanan, hindi po yan ayos. Kailangan talagang meron tayong gampanan sa loob ng kaharian po ng ating Panginoon para manatili po tayo. Nasabi ko po sa inyo noon, kung natatandaan nyo pa, pagdating sa langit, wala po dong tambay. Amen. Yes. Amen? Lahat po dun ay merong ginagawa. Hindi natin alam kasi wala pa tayo sa langit eh. Pero meron po tayong gagawin sa langit. Bawal po dun yung tambay. Bawal po doon yung patulog-tulog lang. Bawal po doon yung pahila-hilata lang. Walang cellphone doon. Amen. Amen. Bawal po doon yung mga ganyan. Ang nasa langit, mga kapatid, amen, tayo po ay merong puntong gagawin. Ang sabi ng isang mga ngaral, mga kapatid, di ba, sabi nga, hindi naman tayo magpupuri doon eh. Sabi niya, wala yung ano. Di ba, sabi, tayo ay design tayo para sumamba sa ating Panginoon. Pero naniniwala yung mga ngaral na yun na hindi lang yun ang gagawin natin. Meron pa tayong ibang task na gagawin po doon. Pero kung titingnan po natin na mas malalim pa, amen, ang Biblia, pag-aaralan natin, meron nga tayong gagawin pa. Kasama po tayo sa mamamahala eh. May mga task po tayong gagawin pa. Pero kung dito ay hindi na tayo hindi na po tayo mapagkatiwalaan sa ministeryo na meron po tayo sa pananampalataya na meron tayo. Paano pa tayo mapagkatiwalaan sa langit? Amen. Sino dito yung dating mahilig mag-pretend na busy kahit hindi busy? Ay, busy po ako. Kaya na lang, hindi po ako makarating sa pananambahan, hindi po ako makarating sa mga gawain, kasi busy po ako. Marami akong ginagawa. Marami tayong mga alibay, mga kapatid. Amen. Minsan, tinatanggihan natin yung mga ibinibigay sa atin na mga pagkakataon para maglingkod sa ating Panginoon. Kasi ang inaalala natin, hindi po tayo ayos. Pero pagdating natin sa church, nakataas na. Parang malakas tayo. Pero sa tunay na buhay, kung titingnan po natin sa spiritual realm, mga kapatid, makita natin lupay-pay. Amen? Madali lang mandaya sa mata ng tao, pero hindi natin madadaya ang mata po ng ating Panginoon sapagkat nakikita niya po ang ating tunay na status. Kaya kung ganito, mga kapatid, sa bad side po nitong pagpapanggap, mga kapatid, wag po natin itong gagawin sa harapan ng ating Panginoon. Huwag tayong magpanggap sa harapan ng ating Panginoon sapagkat alam ng Diyos ang laman ng ating puso at isipan. The Lord knows. Alam ng Diyos kung ano po yung nasa ating isipan. Alam ng ating Panginoon kung anong status ng ating pananampalataya ngayon. Alam ng ating Panginoon kung kailan ka napuspos. Alam ng ating Panginoon kung kailan ka nanalangin. Alam ng ating Panginoon kung kailan mo huling ginawa yung mga bagay na yan. Amen. Yes. Praise the Lord. Sabi dito kay Solomon yan eh. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at nalalaman ng lahat ng balak at iniisip. Ang Diyos, mga kapatid, alam po yan ang ating Diyos. Amen. Kaya kung mahina ka,
Huwag tayong maglakas-lakasan sa harap ng ating Panginoon. Amen? Kung nagkasala tayo, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah! Lumapit tayo na may tunay na damdamin. Lumapit po tayo na may tunay, mga kapatid, na pakay sa ating Panginoon. Sabihin po natin sa ating Diyos kung ano yung ating nararamdaman para tulungan tayo ng ating Panginoon. Yes, hallelujah. Kung maglalakas-lakasan tayo, kung magpapanggap po tayo sa harapan ng ating Panginoon, ano pong mangyayari? Hindi kikilos ang Diyos sa atin. Kasi ipinapakita mo sa sarili mo na kaya mo ang mga bagay na ito kahit wala ang ating Panginoon. Yan naman yung pagpapanggap, di ba? Amen, amen. Kaya mo kahit hindi. Sabi ng verse natin, pilit na pinapalitan ng kasinungalingan ang katotohanan. Huwag ganun. Pagdating sa ating Panginoon, kailangan openly, hallelujah, pinapakita natin yung ating sarili. Kung tayo ay may kahinaan, talagang lumapit tayong may kahinaan sa ating Panginoon. Kung tayo ay nagkasala, lumapit tayo sa ating Panginoon. Kung nangangailangan tayo sa ating Diyos, lumapit po tayo. Ang ating Panginoon, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hindi po siya nagtatangi at hindi siya nanunumbat. Yan ang kagandahan sa ating Panginoon. Sa tao, pwede ka pang sumbatanan eh. Sa tao, pwede kang magtangi ang tao. Ay, ayaw ko kausap yan. Ang sama ng ugali na. May utang pa sa akin yan. Kahit daw hindi bayaran, hindi magagalit. Tabang Lord. Tulong na. Hindi na daw magsabayan. Alam niyo ba, mga kapatid, kung ganyan ang magiging attitude natin towards ating Panginoon, ito po yung pwedeng maging mitsa ng paglayo natin sa ating Panginoon. Amen. Pinipilit natin maging independent sa ating sarili na inilalabas natin sa equation ng ating Panginoon. Inilalabas natin sa buhay natin ang ating Panginoon. Pwede po yung maging mitsa ng paglayo natin sa ating Panginoon. Kapag yung sinabi ni Sister Annie, nakasanayan. Kapag nakasanayan natin na magpanggap tayo ng malakas sa harapan ng ating Panginoon, hindi katutulungan ng ating Diyos. Kasi pinapakita mo sa ating Panginoon, kaya mo pala ha. Asya, sige, diskarte. Kilos ka ng iyong diskarte. Tingnan ko. Yan po ay pwedeng maging mitsa ng paglayo natin at maging pasimula ng paglabnaw ng pag-ibig natin. Nabanggit niya kanina sa ating nabanggit yan kanina sa ating Sunday School, yung Revelation chapter 2, mga kapatid, yung una nating pag-ibig. Kapag nawala po yan sa atin, lalabnaw po yan. At ang sabi ng 5, yung binasa ni Pastor Bong, yung kandila, yung kaligtasan na nasa sa atin, mga kapatid, ano mangyayari dyan? Kukunin. Mahirap yan kapag kinuha na yung pananampalataya nasa sa atin. Alam niyo ba yung pananampalataya ang nagpapanatili sa atin sa ating Panginoon? Amen. Amen. Sabi sa Hebrew, mga kapatid, ito yung pananampalataya, yun yung angkla po natin. Yan po yung angkla natin, kaya po tayo nananatili sa ating Panginoon dahil dun sa faith na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kasi marami po naghahanap ng tunay na pananampalataya na hindi po sila nakakatagpo. Kaya magpasalamat tayo sa ating Diyos. Mapalad ang bawat isa sa atin. Hallelujah! Hindi man natin hiningi o hinanap man natin, ibinigay sa atin ng ating Panginoon yung tunay na pananampalataya at naintindihan natin ang kalooban ng ating Panginoon. Napakapalad natin. Amen. Thank you, Lord. Sinasabi niya, hindi tayo swerte, mapalad tayo. Amen. Mapalad po ang bawat isa sa atin. Hindi po tayo basta randomly na tinawag ng ating Panginoon. May intention ng Diyos nung tinawag po tayo, mga kapatid. Kaya huwag tayong mag-pretend na hindi na natin kailangan ng ating Panginoon. Kailangan po natin ang ating Diyos sa ating buhay. Oh, yes, Lord. Hallelujah.
Kaya kung magpapanggap po tayong malakas sa harap ng ating Panginoon, magpapanggap tayo na hindi natin kailangan ng ating Panginoon, na kaya nating tumayo sa ating buhay. Next year, tingnan ko mga kapatid, kung maging maayos ang iyong testimony pagdating din ng December. Nagpasalamat si Pastor Bong. Naging mabuti sa kanya ang ating Panginoon. Kitang-kita sa kanyang pamilya. Wala na ako sinabi ha. Kitang-kita sa kanyang pamilya na yung grace ng ating Panginoon. Amen. Nandyan yung malusog na pangangatawan. Nandyan yung health, mga kapatid, na patuloy na pinuprovide ng ating Panginoon. Walang mga major issues na nangyari sa kanilang buhay. Ang Diyos ang nanatili sa kanilang pamilya, naging sentro ng kanilang pamilya. Nagpapasalamat po tayo. Ina-acknowledge natin yung kapangyarihan at yung magagawa ng Diyos sa ating buhay at sa ating pamilya. Kung ganyan po ang gagawin po natin, hindi malayang kikilos ang ating Diyos sa buhay po natin. Pero kung magpipretend tayo na kaya natin kahit wala ang ating Panginoon, magiging limited ang kapangyarihan ng ating Diyos. We don't acknowledge Him because we are too busy pretending. Huwag tayo mga kapatid maging abala sa pamimik. Sa pagpipretend. Di ba ito yung verse natin? Pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa mga bagay na nilalang sa halip na kaya gamitin niyo mga kapatid i-internalize po muna natin. Yung bago, maaga pa naman internalize natin mga kapatid. Ito yung dalawang verses po natin babasahin. Kasunod, sapagkat kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati o pinasalamatan man lang bilang Diyos. Sa halip naging walang kabuluhan ang kanilang mga pag-iisip at naging madilim. Hangal na rin mga kapatid ang kanilang mga puso. Kung iintindihin po natin, ma-internalize natin, i-study natin yung dalawang verses na ito mga kapatid, sino po yung kinakausap po nila dyan? Ni Pablo mga kapatid. Mananampalataya. Kumikilalang merong Diyos. Kaya sabi ko po sa inyo mga kapatid, ganun na yung title natin, Bulak ba sa katotohanan o nagbubulag-bulagan sa katotohanan? Marami po nito sa loob ng church na nagbubulag-bulagan po sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kahit kilala nila ang ating Panginoon, they never acknowledge Him. Hindi nila kinikilala ang ating Panginoon. Dumating na sa pagkakataon, mga kapatid, na nandyan na yung pagpapala. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, nakaranas na sila ng pagpapala. Nakaranas sila ng kaligtasan. Nakaranas na po sila, mga kapatid, hallelujah, ng kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoon. Pero napili pa rin nilang tumalikod. Amen. Kaya kapag gano'n ang nangyari, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, parang ipinapako natin ulit ang ating si Kristo. Amen. Na ang sabi ni Pablo, mga kapatid, dapat tayo yung nakapako, mga kapatid. Kaya nga ang payo, mga kapatid, ni Pablo, crucify our flesh. Yes. Kasi itong flesh, wala po talaga itong magiging magagawang ayos, matino. Kasi nga, di ba sabi ng Biblia, yung itong flesh po natin ay kontra sa spiritual, mga kapatid. Malalim ba yung pinag-uusapan natin? Parang ang tahimik nyo. Nag-iisip pa kayo? Ako kaya yung sinasabi ni Pastor? Ba't parang kilala ako ni Pastor? Ini-inspire ba ako ni Pastor? Siguro natingin niya sa bahay na nabisita na hindi ko alam. Hindi mapatid. Ang kinakausap po dito ay mga mananampalataya. Yung mga kumikilala sa ating Panginoon. Bagamat kilala nila ang ating Diyos, hindi po sila kumilala ng tunay sa ating Diyos, mga kapatid. Kaya sinasabi yung mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Kung tutuusin yung hindi mananampalataya,
medyo mali po yun eh. Kasi may pananampalataya rin sila. Mali lang ang pananampalataya nila. At may mga ilang may papakita po ako sa inyo. Patapos na rin agad ako. Huwag kayong mag-alala. May mga tao po dito, may mga tao dito na ipapakita ko po sa inyo. Kilala niyo po yan? Kilala niyo po? Ako rin, hindi ko rin yung kilala eh. Nakita ko lang yung picture na yan. Hindi yan po ay si Friedrich. Kayo nga mag-pronounce na. Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Ang sabi niya mga kapatid, raised in devout Lutheran family. So Christian family siya. He later became famous philosopher known for declaring God is dead. Bata pa lang siya, iniraise siya o pinalaki siya sa isang Kristiyanong pamilya, pero nung siya ay lumaki na, nagkaroon ng wastong isip, kung wasto pa rin isipan niya, nagkaroon siya ng isipan mga kapatid, at naging conclusion niya na ang Panginoon ay patay na. Nagawan tuloy siya ng dalawang series ng movie. God's not dead. Isang famous philosopher mga kapatid, critic ng mga Kristyanismo. At sabi dyan, siya po ay mula sa pamilyang Kristiyano. Kasunod, kilala niyo po yan. Uso ba gayang ganyang pag nagpapakit ngayon? Danat testing mo daw. Yan po si Aleister Crowley. Yan sabi niya, born in strict Christian family. Pero paglaki niya, naging kulto. Siya mga kapatid yung may mahilig siya sa magic. Mga magic at ginamit niya po yung kay Solomon. Mystery knowledge, parang ganun mga kapatid. Hindi naman natin masyado i-discuss. Pero gumawa po siya ng isang kulto. At ang sabi niya mga kapatid, ang pangalan niya ay si The Beast 666. Kinukontra talaga nila. Kasi mas cool pag titignan. Babasahin sa mundo. Kapag beast, kapag may 666, sa mundo, cool ka nun. Pero ito mga kapatid, lumaki sa pamilya, strict Christian. Pero pagdating ng kanyang buhay, nung siya ay nagsulo na, gumawa siya ng isang kulto na laban po sa ating Panginoon. Kasunod, kilala niyo po ito. Yung mga nagbanda-banda dyan. Hindi ba si Madonna yan? Kamukha lang. Kaputi lang ito. Yan ay si Marilyn Monroe. Manson. Marilyn Manson. Brian Warner sa tunay na buhay. Ayan po. So, sabi dyan, he was raised in Christian household. He became a controversial musician. Ayan. Yan yung isa rin mga kapatid na kumain ng iba pa yung Kiss eh. Yung nagko-concert siya, meron siyang buhay ng panikik, kinain niya yun. O sa Kiss, ginawa rin niya yun. So, naging diabolical, satanist yung kanyang buhay. Pero siya po ay nabuhay, pinalaki sa isang Kristiyanong pamilya. Kasunod, kilala niyo po yan. Kasama natin yan, yung kalahati. Siya po ay si Charles Darwin. Buti na lang yung Darwin natin, Granada. Si Charles Darwin. So, kilala po natin yan. Siya po yung nag-create ng theory na ang tao ay galing sa... Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Tomas, naniniwala kang galing ka sa unggoy? Ha? Ata daw. Anak pa lang yan. So mga kapatid, ang sabi dyan, nag-create po si Charles Darwin ng theory na ang tao po ay galing sa hayop.
At ito namang mga scientists na tinuringan ng mga matatalinong tao ay naniwala po sa kanya at inilagay pa sa mga school. Itinuro pa. Sila daw ay galing sa unggoy. Ang tao daw ay yung pinakamataas na primate. Ano po, ito yung sa animal kingdom, tayo yung pinakamataas. Naniniwala kayo dyan, mga kapatid? Pasensya na sa salita, mga kapatid, ha? Pero kapag tinawag mo yung mga yan na hayop, nagagalit din. Sila yung una-una gumawa. Hindi ako si Adam at si Eva. Ano po? Yung mga naniniwala ganyan, tawagin mo, hayop ka pala eh. Hindi naman. Tinawag. Nagagalit din. Kasi nga, sa atin, bilang tao, hindi natin tanggap yun. Anong hayop? Anong hayop? Hindi ako hayop. Tao ako. Itsura ko ito. Yung itsura kong ito? Mukha ba itong unggoy? Hindi, no? Di ba kapatid, ang sabi ng Genesis, tayo po ay nilikha ng ating Panginoon sa kanyang wangis. Tayo yung pinaka-masterpiece ng ating Panginoon. Tayo yung pinagtuunan ng pansin ng ating Diyos. Kasi yung mga unggoy na yan, yung mga lumalakad sa lupa, sabay-sabay po yung nilikha ng ating Panginoon sa pamamagitan ng salita. Pero pagdating po sa tao, mga kapatid, gumawa ng effort ng ating Diyos, siya po ay dumakot. Gumamit po siya ng kamay. Pero sa mga yan, mga kapatid, salita lang. Effortless. Tama po ba? Pero pagdating po sa tao, gumawa ng effort, nag-exert ng effort ang ating Panginoon para ipakita lang sa atin, mga kapatid, na tayo ay mas higit pa sa mga nilikha ng ating Panginoon. Na tayo, mga kapatid, ay katangi-tangi sa nilikha ng ating Panginoon. Sa lahat. Kaya nga sabi ni David, Lord, bakit mas maganda pa sa akin yung mga bituin? Mas maganda pa sa akin yung buwan, pero bakit ako? Bakit ako ang pinili mo? Kasi nga tayo po ay katangi-tangi sa nalilikha ng ating Panginoon. Kaya ang tao, mga kapatid, wala talaga. Kapag walang katalinuhan, walang kaalaman na galing sa ating Panginoon kung ano-anong naiisip. Kaya tayo kapag kung ano-ano nang naiisip natin, magpapuspos na tayo sa ating Panginoon. Baka makagawa pa tayo ng anumang bagay dyan. Baka gumawa tayong tsuri na tayo galing sa suso. Grabe yun. Pag nahagisa ng asin. Sabihin, ako'y may bagong na-discovery na ang tao pala galing sa suso. Ay, susok. Kasi ang tao walang karunungan, kaalaman galing sa ating Panginoon kung ano-ano po talagang maiisip. Ang ang nakakadismaya pa, pinapaniwalaan pa ng nagsasabing matatalinong tao. Kasunod, hindi pa ako tapos. Yan, kilala niya na yan siguro. Si Wonder Woman. Yan ay kumanta ng Roar. Si Katy Perry. Si Katy Perry, mga kapatid, ay sa Pentecostal po. Siya po ay raised in a strict Pentecostal Christian household. She later pursue a pop music career with teams. Alam natin yung mga kanta niya. May interview yan na napanood ako, mga kapatid, na sabi niya, naging frustrated singer po siya. Ang gusto niya maging katulad ay si Amy Grant. Kilala niyo si Amy Grant? Si Amy Grant, siya yung isa sa kumanta ng yung El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, na 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 Adonai. Age to age is still the same. By the power. Galing na mag-gitara si Amy Grant. Si Amy Grant, yun ang gusto niya. Gusto niya maging ganun siya, mga kapatid. Pero dahil nga hindi niya nakuha yung ganung status, hindi siya nakilala sa Christian world, ipinagbenta niya yung kanyang kaluluwa. Yun yung term, yun yung sinabi niya talaga eh. I sold my soul to the devil. At instantly, kinabukasan, sumikat po siya.
Kaya kung gusto niyo sumikat, Benta nyo na. kung gusto niyo ng wealth, fame, power, pwedeng magbigay ang kaaway. Instantly, kinabukasan, boom siya mga kapatid. Pasok bigla siya. Sikat siya mga kapatid. Marami pa mga nag-testify. Si Lady Gaga. Nakita niya, sila JC, si Beyonce. Yung pa yan, Beyonce. Marami pa niya mga kapatid. Sila Travis Scott. Oh, dami pa lala, no? Marami mga kapatid. At meron sila mga interview na talagang ipinagbenta nila yung kanilang kaluluwa para sa fame. Elvis Presley. Si Elvis Presley, ayan, siya'y Kristiyano nung unang tumugtog siya. Meron siyang mga kantang Christian song. Nakatay sa church. Makita natin mga kapatid, yung Hollywood, punong-puno yan ng mga Kristiyano nung mga bata pa. Pero dahil nga mga kapatid sa fame, sa power, sa riches, yun ang gusto nila. At hindi na po yan bago. Kasi mismo ang kaaway, inopera niya ang ating Panginoon. Yes. Yung nagpapasting si Lord, di ba? Gusto mo maging Gusto mong makilala ka? Yo. power. Ang lakas din naman ng loob nung Nita din lakas din naman ng loob eh. Sumamba ka sa akin. Lahat ng mga nakikita mo yan, magiging iyo. Ano at may lumabas na bang namumroblema? Sabi ko yung Leo, Las Vegas na. Bibinta ko si Kuya. Di ba? Biglang dumating, yan ang kaaway, magaling yan tumiming. Kung may God's timing, meron ding enemy's timing. Marunong din niyang tumiming. Kapag nangangailangan ka, kapag hindi ka nag-pray, mauunahan ka ng kaaway. O-operan ka ng isang magandang offer na parang ang hirap tanggihan. Amen. At kapag tinanggihan ka, sige, sumunod ka lang sa akin. Lahat ng nakikita mo niya, ibibigay ko sa iyo. Gusto mo ng pambayad sa utang? Kaya kong magbigay. Gusto mo ng sumikat ka kasi hindi ka kilala? Pwede kitang pasikatin. Gusto mo ng ikaw ay nire-respeto ng maraming tao kahit kalunguhan ang ginagawa mo? Kaya kong ibigay sa iyo yan. Maging maingat po tayo mga kapatid. Ito, si Katy Perry, ganyan din nangyari sa kanya. Yan, kilala natin yan, si Wrecking Ball. Yung kanta niya. Si Miley Cyrus. They grew up in Christian family, but later embraced a lifestyle career that drew criticism from religious community. At ang huli mga kapatid, kilala niyo yan. Si Ninong yan. Ninong ko yan. Elon Musk. Si Ninong. Elon Musk. Siya po yung tinatanggal na pinakamayaman individual, mga kapatid, ngayon. Pero may mas mayayaman sa kanya. May mga mas mayayaman pa. Hindi lang sila pero sa mga, siya po yung pinakamayaman ngayon. Siya yung may-ari ng Tesla. Siya yung may-ari ng SpaceX. Ano po, yung malalaking kumpanya po niya. At ang sabi po dyan, he was raised in Christian influenced environment. Taga South Africa siya. He has expressed various spiritual beliefs but does not openly adhere to Christianity. At makita natin, mga kapatid, meron siyang isang doon na nakabihimot siya. Yung siya ng yung satanist. Nabo. So sa lahat po ng nakita po natin, hindi po talaga natin masisigurado na kahit ang mga nakapalibot sa atin ay mga mananampalataya, magiging safe pa rin tayo. Amen? Nakuha niyo mga kapatid, sa pito yata yung pinakita ko. Sa pitong nakita po natin,
makita natin yung buhay po nila, na kahit sila po ay lumaki sa pananampalataya, na kahit sila po ay lumaki na nandyan yung Christian environment, lagi silang napunta sa church, lagi silang involved po sila sa gawain ng ating Panginoon. Pero hindi po tayo makakasigurado kung wala po tayong tamang relasyon sa ating Panginoon. Ang isang bagay lang na magpapanatili sa ating sa pananampalataya ay kung tama ang relasyon natin sa ating Panginoon. Pero kung magkukunwari lang tayo, na meron tayong magandang relasyon sa ating Panginoon, na magkukunwari lang tayo, na tayo mga kapatid ay aktibo sa gawain, pero sa tunay na buhay, hallelujah, ay hindi tayo, wala tayong communication, hindi man lang natin matap ang ating Panginoon, hindi tayo nakakasigurado. Amen. Mas lalo na sa araw, mas lalo na sa panahon ngayon na mas matindi na ang gawa ng kasamaan. Makikita nyo ngayon, ito yung trend ngayon eh. Yung mga dating yan, yung mga singer, mga kapatid, yung mga malalaking tao, na sila po ay, ang buhay nila ay naging sira dahil sa kaaway. Tingnan nyo, ang daming bumabalik sa ating Panginoon. Bagamat mali yung kanilang pananampalataya, yung kanilang sinasamahan, pero maraming bumabalik sa ating Panginoon. Kilala nyo si Justin Bieber? Ay, Bieber pala. Si Justin Bieber? Baby. Sarong-saro ako doon sa, high school kami. Hindi si Hillsong yun. Kasama na po siya sa Hillsong. Bumabalik sila sa ating Panginoon. Bagamat mali, mga kapatid, yung pananampalataya, pero sa kanilang, kasi si Justin Bieber, nung siya, Kristiyano din siya eh. Umaawit siya sa church. Pero dahil nga sa pain, mga kapatid, nasira po yung buhay niya. Tapos ngayon, bumabalik ulit sila. Maraming po, kahit dito sa Pilipinas local, maraming bumabalik sa ating Panginoon. Maraming nagiging Kristiyano kasi nga nakita nila ang buhay nila kapag walang Diyos, talagang masisira. Amen. Ayaw na nilang mag-pretend. Noon, mga panahon noon, Sister Annie, alam niyo po yan, yung mga panahon po, Ate Leia, kasi si Sarah, yung panahon natin, panahon natin noon, pag sinabi kang Kristiyano, yung mga medyo matanda sa atin, minamak tayo eh. Niluloko tayo. Niloloko tayo. Mismo, pamilya natin, niloloko tayo. Pero ngayon, pag sinabi mong Kristiyano ka, nare-respeto ka na rin. Amen. Amen. Iba na po ngayon mga kapatid, kasi nga, palapit na tayo ng palapit sa pagdating ng ating Panginoon. At isa po yan sa mga sign, mga kapatid, sa pagdating ng ating Panginoon na marami nang babalik sa ating Diyos. Hallelujah. Kasi magkakaroon ng latter rain. Mga huling ulan na dadating, mga kapatid, na yung pagbugso ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, yung pagbuhos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon ay magiging matindi. Bakit? Kasi maraming bumabalik na mga tao sa ating Panginoon. Kaya kung tayo, mga kapatid, hanggang ngayon ay nagpipretend, tayo hanggang ngayon, mga kapatid, ay nagkukunwaring mananampalatayang malakas, hindi kayo makakasama sa pagbuhos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hindi kayo makakatanggap. Kaya kung tayo, mga kapatid, hallelujah, ay mag-commit talaga sa ating Panginoon. Amen. Amen. Mag-commit yung buhay natin, i-commit natin sa ating Panginoon. Makakasigurado po tayo. Kasi, mga kapatid, kung magkukunwari lang tayo, sa mga apostol, mga kapatid, may nagkunwari dyan. Kilala nyo, mga kapatid? Si Judas na yan. Siya po yung nagkunwari. Bagamat nandun siya, kasama siya ng ating Panginoon, pero yung motibo po niya ay mali. May iba po siyang ginagawa. Amen? May mga side job po pala na ginagawa yan. Bagamat alam ng ating Panginoon, pero meron pa palang ginagawang iba. Kaya dumating yung pagkakataon, hallelujah, na nagkaroon ng nagligligan, si Judas po yung nahulog. Kasama na yun ng ating Panginoon. Yes. Ano pa kaya ngayon, mga kapatid, na espiritu lang ng ating Panginoon, kapag hindi ka maniwala, hindi mo talaga mararamdaman. Amen. Kaya sabi ng ating Panginoon sa kay Apostol, mapalad ang naniniwala kahit hindi ako nakita. Yes. Mapalad po ang bawat isa sa atin, mga kapatid, dahil nanampalataya tayo, bagamat hindi natin nakita ang ating Panginoon. Hallelujah! Tunay naman na kumikilos sa atin ang ating Diyos. Amen.
Amen. If we do not truly commit ourselves to God, His power will be restricted. Amen. Hindi ang makakilos sa atin. Bakit mga kapatid, hindi tayo fully committed? We are just pretending. Amen? Na tayo ay aktibo, na tayo ay malakas, na tayo ay hindi, na nagkakasala, na tayo mga kapatid, kung ano ba mang maging positibo, maganda sa paningin ng mga Kristiyano. Hindi mga kapatid. Ang sabi ko nga po sa inyo kanina, lumapit tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Yes. Kaya kung matagal ka nang hindi napupuspos ng banal na Espiritu, kung matagal ka nang tigang sa pananampalataya, kung tuyong-tuyo na ang iyong prayer life, kung wala nang apoy ang iyong pananampalataya, wala nang kagalakan ang iyong puso, lumapit ka po sa ating Panginoon. Huwag kang magpakunwari sa harapan ng ating Panginoon dahil yung mga nabanggit ko ay hindi mo mararanasan kung matuloy kang magkukunwari sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Are you just blind or just pretending? Kailan tayo huling nakaranas ng banal na Espiritu? Kailan tayo huling nanalangin sa ating Panginoon? Kailan tayo huling lumuha sa ating Panginoon? Kailan tayo huling lumapit sa ating Panginoon? May kagalakan pa ba sa ating pananampalataya? Natutuwa pa ba tayo pagpupunta sa church? Natutuwa pa ba yung ating sarili? Mga kapatid, kapag papasok tayo sa church, mga kapatid, nararamdaman mo yung kagalakan katulad ng nararamdaman mo noon? Ganyan pa rin ba yung ating nararamdaman? O dahil nauobliga ka na lang, dahil mananampalataya ka lang dito? Because you're just a attendee. Dahil mananampalataya ka lang ng Sariaya. Kasi kapag wala ka, makikita ka ni Pastor, ba't kaya wala ito si brother? Mapapahiya ka ay. Ayaw kong mapahiya. Sabihin na wala ako doon. Hindi, mga kapatid. Masaya ako na nandito ka, pero mas masaya ako at masaya ang ating Panginoon kung talagang alam mo yung pakay ng pagpunta mo dito sa church. Hallelujah! Na ikaw ay puspusin, na ikaw ay i-refresh, na ikaw ay baguhin muli, i-encourage muli ng ating Panginoon at lukuban ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Yan yung pinakamagandang bagay at yan yung dapat yung ating priority. Sa tuwing pumupunta tayo sa church, mga kapatid, ma-excite yung ating pananampalataya, ma-excite yung bawat isa sa atin. Napupuspos na naman ako mamaya. Nandiyan na naman yung kalakasan na galing sa ating Panginoon. Mahirap, mga kapatid, na pupunta tayo sa church na hindi tayo mapuspos o hindi man lamang natin maramdaman ang presensya ng ating Panginoon dahil uuwi tayong tuyo pa rin. Amen. Yes, God. Uuwi tayo, mga kapatid, na pagod tayo. Uuwi tayo, mga kapatid, na bagbag ang ating damdamin. Kahit may ministry ka, kung wala kang connection sa ating Panginoon, pagod lang yung pinupunta mo dito. Yan yung mensahe ng ating Panginoon. Alam ng ating Diyos kung sino yung bulag at nagbubulag-bulagan lang sa pananampalataya. Alam ng ating Panginoon kung sino yung nakikinig at hindi nakikinig. Huwag tayong magbingi-bingihan. Huwag tayong magbulag-bulagan sa kalagayan natin ngayon. I-acknowledge natin yung sarili natin, Lord, mali talaga ako. Lord, may kulang talaga sa akin. Lord, may pagkakamali talaga ako. May nahihirapan talaga ako. Lord, ang hirap na magpanggap. Lord, tulungan mo na ako. Ibigay na natin sa ating Panginoon. Bago matapos ang taon, ibigay na natin lahat sa ating Panginoon. Yes! Sabi ng last verse natin, when the righteous cry for help, the Lord hears and rescue them from all their distress and troubles. The Lord is near to the broken, the heartbroken, and He saves those who are crushed in His spirit. Sabi niya, truly sorry for their sin. Kaya sa atin, mga kapatid, sa paglapit natin ngayon sa ating Panginoon, iiyak natin, talagang ibigay natin sa ating Panginoon, Lord. Hallelujah. Yung sabi niyan, mga kapatid, cry of the righteous. Yan ang ating Panginoon. I-grant yan.
Papakinggan ka ng ating Panginoon kung magpapakatotoo ka sa ating Diyos, sa harapan ng ating Panginoon. Mahirap magpanggap. Mahirap mga kapatid magpretend. Hanggang kailan mo yan gagawin? Hallelujah! Ibigay mo na ang sarili mo sa ating Panginoon. Totally, ibigay mo na yung iyong sarili sa ating Panginoon para makakilos na rin ang ating Panginoon. Yes, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kung meron tayong pusong matigas na dahil sa matagal nating pagpretend, ipabasag natin yan sa atin. Lord, I want to be heartbroken. Lord, basagin mo ang puso ko. Lord, basagin mo ang puso ko at gawan mo ako ng panibagong puso. Sabi ni David, mga kapatid, hallelujah, created me a new heart and renew a right spirit. Hallelujah. Pabasag natin sa ating Panginoon, Lord. Hallelujah. Matagal na akong hindi napupuspos, Lord. Matagal nang nawala ang kagalakan sa aking puso. Lord, hallelujah, tulungan mo ako. Ayaw ko na ng ganitong sitwasyon na ako'y napipilitan, na ako'y nahihirapan. Lord, tulungan mo ako ngayon. Hallelujah, Panginoong Hesus, lumalapit ang bawat isa sa amin, God. Hallelujah. Tulungan mo po kami, Panginoong Hesus, sa aming kahinaan. Tulungan mo kami, Lord, hallelujah, sa aming kakulangan. Lord, hallelujah, ayaw na po namin, Panginoong Hesus, magpanggap na kami ayos. Lord, ayaw na namin magpanggap, Panginoon, na kami, Lord, ay aktibo. Lord, ayaw na namin magpanggap na kami ay malakas sa iyong harapan, Lord. Nakikita mo ang sitwasyon. Nakikita mo ang status ng bawat isa po sa amin. God, hallelujah, kumilos ka po, Panginoong Hesus, hallelujah. Malaya ka pong pumasok sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ayusin mo po ang bawat isa sa amin. Kung ang aming mga puso ay nagmamatigas, Lord, basagin mo po ito. Lord, kung matagal na ang aking kapatid na hindi na pupuspus, puspusin mo siya ngayon, Panginoong Hesus. Lord, kung matagal na siya na wala ang kagalakan, bigyan mo siya ng kagalakan, Panginoong Hesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ito po ang aming dalangin, Panginoong Hesus. Tugunan mo pagad, hallelujah, ang aming mga dalangin, ang aming mga paglapit sa inyo, Panginoong Hesus, hallelujah. Malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan at patuloy na ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Oh, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah.